Good day mga sir, ito na naman Honda CR-V. Lagi na naman nakailaw yung brake light. Ito yung susi nya. Check natin kung may ilaw ang brake light na. Meron nga, ayan o. Third brake light. So yan na nga mga sir, mga ma'am. Sabi nga ni sir, kahapon lang daw nangyari, tapos na drain kanina, pina-jump start niya lang para madalan dito sa shop. So tingnan ko na yung likod, nakita nyo naman umiilaw kahit nakapatay yung susi. Dala-dala kayo yung susi, nakailaw pa rin yung brake light nya. So nakita ko na kasi yung problema din. May mga video na ako nito last ito yan. Makita nyo yan mga sir dito sa may pedal. Ito yung brake stopper ng brake switch. So rubber to, lumulutong siya, so nabasag. So ngayon nung nabasag, lumusot yung pinakang switch ng brake switch, kaya lagi siyang nakalabas. So laging nakailaw yung brake light natin kahit nakapatay yung susi. So may mga video na ako nito, ganun din, parehas lang din. Sabi ko nga, kapag ganun nangyari, isa din naman yung problema. Either na yung brake switch or kaya yung stopper na yan. So kanina pagdating ni sir, nakita ko na yan. Kaya tinanong ko siya kung kailan na nangyari. Sabi niya kahapon lang. So yun na nga, nalobat. Pina-jump start niya hanggang madala dito. So ngayon mga sir, check natin yung brake switch. Pero ito na yung brake switch stopper niya. Check natin. Ayun nga, wala. Kung makikita nyo to, ito nakalabas lagi. So dapat hindi nakalabas yan. Kapag naka-release ka ng brake, dapat nakapasok yan dyan. So kapag nag-brake ka, lalabas yan. Para, yan kasi yung switch para umilaw yung brake light kapag nakapak ka. So dito kasi nakalagay ito. Pansin nyo ito. Dyan yan. Tapos meron pa yan dito, yung parang washer niya na malapad para bumangga dito. So para i-release ka, para pag nag-release ka, para kung nag-release ka ng brake, tatama sa dyan, papasok yung switch sa loob, babalik. So nabasag. So gagawin natin, lalagyan natin to ng 10mm. So hanap lang tayo ng 10mm. So ganap tayo ng 10mm mga sir. Pwede natin ilagay doon. Siguro pwede na to. Lagyan lang natin ang washer. Ito. Lalagay natin. Tapos yung nut nya. Dalawang washer kabilaan. O ito. Kaya hindi na siya ilaw. So lalagyan natin ito mga sir para tumama dun sa switch nya. Kahit anong tornilyo, basta kasya dun sa butas. Pero ito 8mm to or kaya 10mm, pwede naman. Kailangan kasi may washer siya. Ay, yan. So lagay natin. So ayan na.
sir. Yan natin, may ilaw pa. Yan o. Wala nang ilaw mga sir. Patay na. Goods na. So ganun lang po yung pag troubleshoot natin nang nakailaw lagi yung brake light kahit nakatanggal yung susi dahil dito sa brake switch, dahil dito sa may brake stoppers, brake switch stopper rubber to lumulutong to sa katagalan mga sir. So kapag lumutong to, nababasag na lang. Minsan niya kapag may alarm yung sasakyan, pinalagyan ng alarm sa brake kasi nakalagay yun, hindi nag-unlock ay hindi naglalak yung hindi naglalak yung ano niya, yung sasakyan kasi nga nakailaw lagi yung brake light. So ganun lang naman yung naging problema. Ito na naman, nalobat pa yung battery niya dahil dito sa brake stopper. So ngayon okay na kasi nalagyan na natin siya ng metal tornilyo. Yan, ito yan, yan pang matagal na yan. Kaya kailangan kasi pag nag-release kayo ng brake, yan, papasok yan para mamatay yung ilaw. Pag umapak ka naman, lilitaw yon. So kukontak yon, iilaw yung brake light kapag nakapak ka. Pag mag-release ka, babalik. So yan, pang matagalan na yan mga sir. Gagamit ka na ito? Kaya pang matagalan na yan. So goods na mga sir. Maraming salamat sa patuloy na subscribe, nanonood ng ating video. Sana po makakuha kayo ng idea, makatulong sa inyo, lalo na sa mga car owner. Maraming salamat.